maging focus at sentro ng aming pong mga pag-uusapan kung hindi kayo lamang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. So sit down. At tawagin ko si Brother Don para sa ating pag-start. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. At sa ating po pagsisimula, tayo po yung magsitayo at tayo po yung magsiawitan. Awitin natin yung isang hymn na pinamagatang What a Friend We Have in Jesus. Pasabi po si Dana yung audio ng keyboard. What a friend we have in Jesus. G yata. Awitin mo natin ang first hanggang third verse ng What a Friend We Have in Jesus. First stanza now, sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what is we often forfeit, what needless pain we bear, all because we do not Napakagandang awitin na nagpapakita sa atin ang Panginoon, ang ating dakilang kaibigan, ang dakilang nating tagapagligtas at ating malalapitan. Kaya isunod natin yung awitin, hymn number 1. Ito, hymn number 1 sa ating hymn book. Awitin natin yung Praise to the Lord, the Almighty. Hymn number 1.
Amen at magandang umaga po sa ating lahat. At sana kayo ay okay ngayong umaga, especially sa ating second week ng August. At we are thankful sa Panginoon sa magandang weather this morning at sa pag-iingat sa bawat isa ngayong umaga sa ating morning division ng classes, no? Before we start, let's not forget, always bring your water bottle with you because ramdam natin ng init. Iba rin ang init ngayong umaga, kaya kung para always keep yourself hydrated, meron tayo diyang para mag-recharge kayo ng tubig nyo dyan, no? At of course, lastly ay huwag nyo makalimutan ng inyong Bibles, no? Kasi ang Bible, yan ang ating personal na salita ng Diyos, at sa pag-aaral natin mamaya, yan ang makakatulong sa inyo na yung mga naririnig ninyo sa inyong mga teacher ay hindi pinag-isipan lang, hindi yan tsamba, kung hindi nakasulat niya sa salita ng Diyos. Okay ba? Kaya yung mga Bibles ay mahalaga ngayong umaga. As we continue this morning, tayo po ay magsitayo. Let's pray for our division of our classes at para tayo rin ay makapag-start ngayong umaga. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, sa pag-start po namin ngayong umaga, humingi po kami, Panginoon, ng tulong sa inyong banal na trono, Panginoon. Naintindihan po namin at alam po namin, Panginoon, na hindi po namin kayang abutin ang inyong katalinuhan, ang inyong kadakilaan, ang inyong grasya, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, sa Biblia. Humingi kami, Panginoon, ng tulong, bigyan niyo po kami ng wisdom, discernment, Panginoon, as we study and understand your words, Panginoon, sa inyong Bible, Panginoon, na hindi, Lord, ang aming sariling agenda, ang aming sariling kaisipan, opinion, o kahit anong klaseng istorya, Panginoon, ang aming maging conclusion ngayong umaga, kundi, Panginoon, maintindihan namin ang kabuuhan at walang filter na purong salita niyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa mga nandito, handang mag-aral. Salamat, Panginoon, sa mga maaga kanina na inyong pinagkaloob sa bawat isa at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. We give all the glory this morning sa inyong pangalan. Binabalik namin ang lahat ng dapat nakapurihan na meron kami ngayon. Hindi po dapat kami, kundi kayo lamang ang dapat maipinta na pinakadakila sa umagang ito, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Good morning, everyone, and let's divide our classes. At sa mga high school, sama kayo doon kay Teacher Angel, yung naka-white na may floral. Doon naman kay Teacher Ruth naman, yung naka-black na may floral naman para sa mga prep at kinder natin. Sa mga elementary naman, sama kayo doon sa naka-green kay Teacher Tin, okay? At sa lahat ng grade 11, 12 pataas, nagtatrabaho na, okay? May ngipin o wala, stay na tayo dito. Dahil tayo naman ay mag-aaral sa ating adult classes ngayong umaga. Okay po, get your Bibles, your notebooks, at tayo po ay mag-aaral ngayong umaga sa pagpapatuloy ng ating article number 9. Okay. So, syempre, wag niyong kalimutan yung ating copy, no? Yung ating mga copies. Mahalaga yung mga copies natin. Dahil as much as possible, bawat isang blessing ng salvation o yung parte ng salvation natin ay i-breakdown natin ngayong umaga. Dahil pag sinabi natin, save na ako, okay, save ka. Ang tanong, anong ibig sabihin nun na save ka? Anong ibig sabihin nun na ligtas ka na? Yun ang ating hihimay-himayin ngayong umaga. Yun ang ating kikilalanin ngayong umaga. No? Napaka-general. Save ka saan? In short terminology, in short summary, save ka mula sa kabayaran ng kasalanan mo. Yun ang reason kung bakit si Kristo ay namatay para sa atin, para iligtas tayo,
binayaran niya ang ating mga kasalanan ayon sa napag-aralan natin ng mga 2 previous Sundays para hindi tayo mapahama. Kaya ang tawag natin sa sarili natin ay saved. Ligtas. Naiintindihan po ba natin yon? No? Hindi tayo saved dahil membro ka ng Baptist. Dahil membro ka ng Baptist, saved ka. Paano ka maliligtas ng Baptist? Hindi ka maliligtas ng Baptist. At hindi ka rin maliligtas na kung sino-sino sa simbahan ito. Paano ka maliligtas? Sa pamamagitan ng ano? Sige nga, ano tayo? Konting ano tayo ngayong umaga. Paano ka maliligtas? Meron tayong dalawang ano pinakita dito. Paano ka maliligtas? Ano yung una? In summarization, kumilos ang Diyos. Ganon kasimple. Paano ka naligtas? Kumilos ang Diyos. For by grace, Ephesians chapter 2, are ye saved through faith, not of works, para kahit sino ay pwedeng magyabang. Wala tayong pwedeng ipagyayabang dahil kung hindi kumilos ang Panginoon, wala sa ating maliligtas. Kaya ang sabi doon, for by grace, isang pabor na hindi dapat sa iyo ibigay. Hindi dapat sa iyo ibibigay. Pero dahil sa grasya ng Diyos, niligtas tayo. Kaya yung una, kumilos ang Diyos. Pangalawa, ano ito? Kumilos ang Diyos, binayaran tayo sa krus. Ano yung nakapag-establish? Ano yung nakapagbalik sa atin sa Diyos? Ano yung paraan para tayo ay mapatawad? Yes, binayaran na tayo ng Panginoong Jesucristo sa krus, pero hindi yon makakumpleto. Kung ikaw ay hindi, ano yung sunod? Kumilos ang Diyos. Pangalawa, nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus. And in that way, tayo ay naligtas. For by grace are ye saved. Ano yung sunod? Sa pamamagitan ng true faith. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. At ang pinaka-importante doon, walang makapagyayabang. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, ligtas ako kasi tumanggap ako. Mali! Dahil nagyayabang ka nun. Dahil nag-pray ako nung 1998, nag-pray ako, kaya ligtas ako. Mali! Ang basihan natin ng kaligtasan ay hindi sa ginawa natin. Ang basihan natin ng kaligtasan, dahil may Diyos na nagmahal ng rebelding tulad ko, binayaran niya yung kasalanan ko sa krus. Nananampalataya ako sa ginawa niya. At naniniwala ako na bayad, binayaran na niya ang kasalanan ko. Nilagay ko ang aking pagtitiwala sa Kristong namatay sa krus. Ang pananampalataya sa tapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Yun ang tinatawag natin na faith. Hindi yung maniwala sa reliyon, hindi yung maniwala sa kahit saan, hindi yung believe in the Lord Jesus Christ. Ano ang papaniwalaan mo? Huwag mong iwanan sa ganun. Maniwala ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka. Anong papaniwalaan ko? Detalye mo. Ang kailangan paniwalaan ng tao ay yung ginawang tapos na trabaho ni Kristo sa krus na ang sabi niya, it is finished. It means bayad. It means na mapapatawad ka na ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin nun, pwede ka na niya ulit maging anak. Gagawin ka na niyang anak. Bakit? Kasi binayaran na ni Kristo sa krus. Pwede ka nang tumawag sa Diyos Ama dahil binayaran na ni Kristo sa krus ang kasalanan natin. Kaya makakatawag na tayo ng Heavenly Father, our Father, dahil yung dinadaanan ng prayer natin, pinapakinggan tayo at dinadala sa Ama. Kaya sinasabi natin pag nananalangin tayo, in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Dahil hindi ka makakarating sa Ama, no one cometh to the Father but by me. Kaya kung yung ibang tao nananalangin sa pamamagitan ng ibang tao, hindi ka makakarating sa Ama. Ang prayer mo ay hindi nakakarating sa Ama. Dahil sa pamamagitan lamang ni Kristo makakarating ang ating panalangin. Hindi lang yun.
pati ang pagbabasa natin ng Biblia ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi mo maiintindihan kung bakit kailangan tayong iligtas ng Diyos, kung bakit may kaligtasan, kung hindi dahil kay Kristo. Kasi ang lalabas, kung hindi mo nakilala ang Panginoong Kristo, ang Diyos ay galit sa tao at iniligtas niya yung tao. Anong ibig sabihin yun? Pinaburan niya yung tao na makasalanan ito. Para kang isang judge, no? Hinarap sa'yo yung isang pumatay, isang mamamatay tao. Mamamatay tao. Tapos dahil umiyak yung mamamatay tao, judge, nadala ako ng damdamin ko, hindi ko sinasadya. Ang sasabihin ng judge, sige, dahil umiiyak ka, naawa ako sa'yo, papatawarin na kita. Ang tanong, ganun ba ang Diyos? Yes or no? Kasi kung ganun ang Diyos, hindi siya maayos na Diyos. Bakit? Mamamatay tao yun. Papatawarin niya ng ganun-ganun lang. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang kabayaran ng kasalanan? Ang dahilan kung bakit naging ganun kabigat ang trabaho ni Kristo sa krus, dahil ganun rin kabigat ang dala ng kasalanan ng tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, napatawad ako ng Diyos, yes, tapos gagawa ulit ako, papatawarin naman ako ng Diyos eh. Pero pag dinagdag mo yung katotohanan ni Kristo, magbabago ang naratibo. Bakit? Ano na ang sasabihin? May namatay para makalaya ako sa kasalanan. Gagawa pa ba ako ng kasalanan? Mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo Kristiyano, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nasa simbahan, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nananalangin sa Diyos, si Kristo ang dahilan kung bakit naiintindihan natin ang kadakilaan ng Diyos para sa atin, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo nagmamahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon sa simbahang ito, si Kristo ang dahilan kung bakit natin gustong makilala pa ang Diyos, makilala pa si Kristo dahil sa ginawa niya sa krus. Siya at siya ang sentro ng lahat ng ito. Kaya pag sinabi mong, ligtas na ako, ibig sabihin nun, ginawa ni Kristo ang kanyang trabaho at nanampalataya ka sa tapos niyang trabaho. Wala tayong naidagdag sa kaligtasan na dala na Panginoon Jesucristo. Pinanampalatayaan lang natin. Inilagay lang natin yung tiwala natin sa tapos na trabaho niya. Kaya pag narinig nyo sa Biblia, believe in the Lord Jesus Christ. If thou shalt confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, ibig sabihin nun, yung mga taong nagresponde, nanampalataya sila sa Kristong namatay sa krus. Bakit? Ano yung sabi ni Pablo sa kanila? Yung Jesucristong pinako nyo sa krus ang magliligtas sa inyo. Ito ang ating introduction ngayong umaga para maintindihan natin ang kadakilaan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi lang ginagamit ng mga Kristiyano na salita para magmukhang Kristiyano. Ay, ligtas na ako. Napakalalim ng tinatawag natin na kaligtasan. Napakadakila ng grasya ng Diyos para lang isimplify natin yung kaligtasan sa tumanggap ako, nag-pray ako. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi yun. Ang kaligtasan ay ang trabaho ng Diyos, ang ginawa ng Diyos para sa atin. At nung naligtas tayo, naintindihan natin, tayo pala yung nag-receive, tumanggap ng dakilang trabaho ng Diyos. Tandaan natin, dakilang trabaho ng Diyos, hindi trabaho natin. Nakakuha natin yun? Hindi mo trabaho. Walang makapagyayabang, 10 years na ako sa church, kaya ligtas ako. Manginig ka. Dahil hindi yan ang basihan ng kaligtasan mo.
Kahit naligtas ka na, every time na maririnig mo ang Panginoong Jesucristo, nung makasalanan ka pa, Romans chapter 5 verse 8, makasalanan ka pa, namatay siya para sa iyo. Sabi sa 1 John chapter 6 or 4, chapter 4, ang sabi doon, it is not because we love God. Hindi dahil mahal natin siya. Kung hindi, dahil He first loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi pa natin siya mahal. Hindi pa natin kilala ang Panginoong Jesucristo. Wala pa tayong pakialam sa Diyos. Gumagawa pa tayo ng kasalanan. Pero minahal na tayo ng Panginoong Jesucristo. He first loved us. That's the gospel. His death, namatay siya para sa atin, dala ang ating makasalanan. His burial, nilibing siya kasama ang ating makasalanan. And His resurrection, after 3 days, na-witness siya ng 5,000 plus people, nakita siya, nakasalamuha siya. At dahil nakasalamuha nila ang Panginoong Jesucristo, handa silang mamatay para sa Panginoong Jesucristo. Karamihan sa kanila ay namatay para sa isang katotohanan. Dahil kung ito ay kasinungalingan lamang, hindi nila ibibigay ang buhay nila para doon. Di ba? Pero dahil totoo ang kanilang na-witness, na isulat ito, at ngayon nakilala natin sa ating mga Biblia, sa Matthew, Mark, Luke, John, at dumagdag si Paul ng isang Kristo. Iesu Kristo, sabi sa Latin. Iesus Christos. Ibig sabihin nito ay Messiah, Emmanuel. God saves His people, sabi sa Matthew. I-breakdown natin this morning ang mga yung pagka sinabi mong ligtas ka na, ito yung mga bagay na nangyari sa iyo at natanggap mo sa iyong kaligtasan. Ito yung ating i-breakdown ngayong umaga. Kaya bear with me, have your Bibles with you as we study the blessing of the gospel. Okay? Sabi dito, we believe that the great gospel blessing which Christ secures. Pasanin niyo itong word na to. Sinicure ni Christ. Sinigurado ni Christ. Hindi niya mawawala yung binigay sa kanya ng Ama, sabi sa John. That which Christ secures to those who believe in Him in salvation. Ang purpose ng preaching ng gospel is this: para sabihin sa tao na mayroong kaligtasan, na mayroong kapatawaran, at yung dalawa na yun ay sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang purpose ng gospel. Ang blessing ng gospel na sinicure ni Christ ay tinatawag na salvation. Ang salvation ang nagsasabi na tinapos na ni Kristo ang kanyang trabaho at pwede na tayong maligtas at mapatawad ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng salvation. Pag sabi salvation, ligtas ka na, iniligtas ka na, ililigtas ka, no? That includes all the divine redemptive acts of God on behalf of the elect, such as so on and so forth and so on and so forth. Pag sinabi nating divine redemptive acts, when we say divine redemptive acts, pwede pakilabas yun, doon. Pag sinabi nating divine redemptive acts, ibig sabihin na to, ito yung mga aksyon para iligtas ang isang tao. The acts from God to save someone. Divine redemptive acts means ang Diyos ang gumawa nito para iligtas ang someone, no? Or kung sino man. Ito ang trabaho ng Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos. So, pagka sinabi nating
divine redemptive acts on God on behalf of the elect. Ibig sabihin nito, ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay listahan. Listahan ng trabaho ng Diyos na ginawa niya para iligtas ang mga mananampalataya sa Kanya. Itong mga acts na ito, itong mga action na ito, ay kasama sa great salvation na na-receive natin na regalo galing sa Diyos. Hindi dahil gumawa tayo, kung hindi sa pamamagitan ng Diyos. Okay? Plinano ng Diyos, winil ng Diyos sa pamamagitan ng Father through Christ, His Son. Doon tayo magsisimula. At meron diyang nakalista, una, yung tinatawag nating effectual calling, pangalawa, yung tinatawag nating justification, pangatlo, yung tinatawag nating grace, okay? Pang-apat, yung tinatawag natin na propitiation, panglima, yung tinatawag natin imputation, pang-anim, yung tinatawag nating forgiveness, pang-pito, yung tinatawag nating sanctification, at pang-walo, yung tinatawag natin na glorification. Lahat yan, mga kaibigan at mga kapatid, ay trabaho ng Diyos na hihimay-himayin natin kada linggo. Hanggang sa maintindihan natin yung kabuuhan ng kadakilaan ng kaligtasan ng Diyos. Dahil pag sinabi mong ligtas ka na, iniligtas ka ng Diyos, ito yung mga katotohanan sa likod ng kaligtasan mo. At magsisimula tayo sa tinatawag nating effectual calling. Okay? Effectual calling, which is the divine act of God, effectually and irresistibly calling the elect to obtain the salvation which Christ purchased for them by His atonement. Okay? Let's open John chapter 10, verse 26 to 28. John, on your Bibles please, John chapter 10. John chapter 10, verse 26 to 28. Diyan na ba kayo? Say amen. John chapter 10, verse 26 to 28. Siguro magsimula tayo sa verse 25. Okay? Hanggang verse 29 siguro para masulit natin itong kagandahan ng verse na ito. Okay? Basahin natin. Diyan na kayo, say amen. Okay, babasahin natin from 25 to 29. Verse 25, sinagot sila ng Panginoong Jesucristo, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Pinapatunayan dito ng Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos. Ako ay anak ng Diyos, kami iisa. At yung mga ginawa ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ay patunay na ako yon, na ako ay anak ng Diyos. Pero, sinabi ko sa inyo, hindi naman kayo naniwala sa akin. Verse 26, but ye believe not. Ano daw ang dahilan kung ba't hindi sila naniwala? Because ye are not of my sheep. As I said unto you, 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Tatandaan natin dito, si Kristo ay nag-miracle after miracle after miracle. Pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng miracle at nagpapatunay yun na siya ay anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng anak ng Diyos? Hindi lang yung title. Literal na siya ay Diyos na nagmula sa kalangitan. Ang sabi niya nga, I am the bread which came from heaven. Kung siya ay nanggaling sa langit, hindi po siya kinreate, hindi siya ginawa. Kung hindi, bago pa lalangin ng mundo, nandoon na siya. Hindi siya ginawa. Kasama siya ng Diyos Ama. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with, kasama ng Diyos, and the Word was God. Was is past tense, ang Word ay Diyos. At nabasa natin sa verse 10 hanggang
papunta sa mga sunod na verses sa John chapter 10, and the Word is manifested in the flesh. Nagkatawang tao ang berbo, ang salita. Sino yun? Si Kristo. Hindi siya ginawa. Siya ay Diyos kasama ng kanyang Ama. Sila ay merong pagmamahalan, Ama at Anak. Napakaganda ng pagmamahalan nila. Pero para lamang sa atin na mga makasalanan, humiwalay siya sa kanyang mahal na Ama para bumaba dito sa lupa at ibigay yung buhay niya sa mga hindi siya mahal. Nakita niyo yun? Tapos ang yayabang pa natin minsan, ay nako, minahal ako ng Diyos. Mga kaibigan, magpasalamat ka at minahal ka ng Diyos. Dahil kung hindi, impyerno tayo. Ganon kadakila ang pagmamahal ng Diyos para sa atin na hindi natin nare-realize. At diyan sa nabasa natin, pinakita ko na sa inyo, pero hindi kayo naniniwala. Bakit hindi sila naniniwala? Ang conclusion na pinakita ni Christ dito, because hindi kayo aking tupa. Ye are not of my sheep. Dahil ang mga sheep na sa akin ay pinakikinggan ako. Kilala ako. Continue natin. Verse 29. Tingnan nyo ito mabuti, verse 29. My Father which gave them me, is greater than all. And no man, tingnan nyo to, and no man is able to pluck them. Sino yung them? Sino yung subject ng them? Sino yung tinuturo ng them? Yung sheep. Walang makakakuha ng sheep papalabas sa kamay ng Ama. Nakita niyo yun? Bakit? Kasi sinigurado ng Diyos Ama na itong sheep na to ay mapoprotektahan at makakasama. Makikinig sa kanilang shepherd. At si Kristo ang shepherd. Earlier in this chapter, ang sinabi doon ng Panginoong Kristo, meron akong sheep na nasa fold at meron pa akong ibang sheep na hindi kasama sa fold na to. Yung mga sheep na nasa loob ng fold, yun yung mga Hudyo. Yung mga sheep sa labas ng fold, tayo yun. Sabi niya, lahat ng sheep na yun, pag-iisahin ko sa iisang fold, at ako ang magiging shepherd nila. Isang shepherd, isang fold, isang head, isang church. Iba-iba man tayo ng simbahan, pero ang mga kapatid natin, pagdating ng panahon, natitipunin na ng Panginoong Kristo ang sa Kanya. Magsasama-sama tayo sa iisang church. Pag sabi natin church, iisang body. Mga kaibigan at mga kapatid, kailangan natin maintindihan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sabi sa verse 29, ulitin ko, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Bago tayo mag-continue at i-meditate ang mga verses na to, punta tayo sa Panginoon, hingi tayo ng tulong sa wisdom at discernment sa pag-aaral nito. Dahil hindi natin to maaabot ng ating sariling mga kaisipan. Let's ask for the Holy Spirit to help us this morning to understand the words that we read sa salita ng Diyos. Let's pray. Lord Heavenly Father, as we start this morning, we pray and ask, kasama po ang mga kapatid dito, Lord, gawin niyo po kami lahat na student of the Word. Gawin niyo po kami lahat, Panginoon, humble, serving, Panginoon, under your wisdom. Hindi po kami, Lord, magmamalaki na alam namin to. Hindi rin kami, Panginoon, magsisimula na sabihin, ay, ito yan, ganito. Kundi, Panginoon, bless us, Lord, with your wisdom. Bless us, Lord. Guide us, Lord, with your discernment. Hindi, Lord, ang aming opinion, ang aming agenda ang masunod. Kung hindi, Panginoon, ang purong salita nyo lamang ang magsalita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Bless us, Lord, and help us na hindi namin
mailayo ang inyong salita mula sa inyong katotohanan sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ano makikita natin dito sa John chapter 10 verse 26 to 28? Pag sinabi natin effectual calling, it is God that moves and helps the people to be saved. Okay? Walang pumili sa Diyos. Walang tao na nagising nilang isang araw, ay, kilalanin ko kaya ang Diyos. Walang ganon. Walang ganon. Maliban ang gospel ay mai-preach, saka ka magkaka-interest na kilalanin ang isang Diyos na galit sa kasalanan at Diyos na nagliligtas ng makasalanan. Walang tao ang aamin na makasalanan siya. Maliban na iharap sa Kanya ang standard ng Diyos na ito ay kasalanan sa harapan niya. No? Tulad ng isang kriminal, hindi mo malalaman na kriminal siya hanggang may humuli sa kanya. Di ba? Ang tanong, nakikita ba natin ito? Hindi. Hindi natin ito nakikita. Ito ay invisible to our eyes. This is an invisible but effective na trabaho ng Diyos kung saan tinatawag niya yung mga sa Kanya papunta sa gospel. Anong ginagawa ng Diyos? Nagtatrabaho ang Holy Spirit sa isang patay na tao, sa isang walang kakayanan. May kulang. Ano yung kulang? Siya ay spiritually dead. Patay siya spiritual. Wala siyang kaamor-amor pagdating sa Diyos. Wala siyang pakialam sa Diyos. Wala siyang interest sa Diyos. Pero paano siya magkakaroon ng interest sa Diyos? Nung merong isang membro ng Kamalig Baptist Church, may isang membro ng church na nagbigay sa kanya ng tracts, pinakilala sa kanya may Diyos pala na galit sa kasalanan at may kaligtasan sa Diyos. Doon, papasok ang trabaho ng Holy Spirit. Pag naipresenta ang gospel, pag naibigay ang good news, magtatrabaho ang Holy Spirit sa isang batong puso. Yung batong puso na yon, papalitan niya ng fleshly heart. Bato, titibok na puso. Yung patay, bubuhayin. Hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Ngayon makakarinig at makakakita. Anong ibig sabihin nun? Bubuhayin ulit ng Diyos ang patay na tao na to. No? E paano yun? Brother David, meron bagang mga tao, merong mga tao na naniniwala sa Diyos. At merong mga taong kilala ang Diyos pero hindi siya mananampalataya. Kilala lang nila ang Diyos dito. Di ba? Kilala lang nila ang Diyos dito. Mga kaibigan, ito nga yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Ang mga kausap niya dito, yung mga Hudyong sinasabi nila, religyoso sila, kilala nila ang Diyos. Pero mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pinakita ko sa inyo, pero hindi pa rin kayo naniwala. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na ito ay galing sa Diyos, alam nyo ito ay kapangyarihan, pero hindi pa rin kayo naniwala. Bakit? Diba? Dahil patay ang kanilang puso. Patay sa kasalanan. Mas gusto ang kasalanan kaysa sa Diyos. Walang pakialam ang tao sa Diyos. Maliban ang Diyos ay kumilos sa bawat isa. Mga kaibigan at mga kapatid, pag nagtrabaho ang Diyos sa atin, bubuhayin niya. Kaya tayo tinatawag na born again. Dating walang pakialam sa Diyos, dating mahal ang kasalanan, pero ngayon, buhay na tayo. Kinasusuklaman na natin yung dating ginagawa natin at kilala na natin ang tunay at buhay
na Diyos. Mga kaibigan, kung titingnan natin ito, ang dahilan kung bakit binuhay tayo ng Diyos, dahil para ang ating conscience, ang ating kaisipan, ay sumurrender saan? Sa katotohanan ng Diyos. Kaya makikita mo, kahit na gaano kasama ang isang tao, pag pinresenta sa kanya ang katotohanan na si Kristo na walang kasalanan, ginawang kasalanan para maligtas ka lang, pinatay siya para ang iyong kasalanan ay bayaran ng isang walang kasalanan, malinis para sa marumi, walang kasalanan para sa makasalanan. Pag nakita yun ng isang tao, wala na siyang ibang konklusyon maliban ilagay ang ulo niya sa lapag ng lupa at humingi ng tawad sa ginawa niyang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil mga kaibigan at mga kapatid, ito ang blessing ng gospel. Salvation. Pag pinresenta mo kung sino si Kristo ang Diyos at ang kasalanan natin at ang kaligtasan kay Kristo, ang konklusyon ng isang mananampalataya ay sumurrender sa katotohanan ng Diyos. Yun ang blessing ng gospel, salvation. Mga kaibigan at mga kapatid, sa umaga pong ito, dapat natin maintindihan. Ito yung nakapag-explain. Bakit nung nag-preach ka ng gospel, sa dami ng pinreachan mo, 2 at 3 lang. Yung dating kinaiinisan mo na tao, nung narinig niya yung gospel, yun pa yung naligtas. Pero wag tayo tumingin sa iba. Tanungin mo sarili mo. Kahit ako makapagsasabi sa inyo, no? Especially, ako ay pinalaki sa isang Kristiyanong pamilya. Pwede kong pekein lahat ng ginagawa ko dito. Bakit? Alam ko ang galawan ng isang Kristiyano. No? Alam ko kung paano magbasa ng Bible. Kahit hindi pa ako ligtas, alam ko kung paano mag-pray. Kaya ko i-project yun lahat. Kaya kong pekein yun lahat sa harapan nyo. Pero mga kaibigan at mga kapatid, hindi ako maliligtas noon. Kaya grasya lang kung bakit ako nakarating sa kaligtasan. Wala akong may pagmamalaki. At masasabi ko, ewan ko kung paano ako naligtas. No? High school, college, dahan-dahan na iintindihan ko. Wala pala akong kakayahan. Pero bakit naiintindihan ko to? Bakit naiintindihan ko na makasalanan ako at kailangan ko si Kristo? Yun pala nagtatrabaho ang Holy Spirit sa puso ng isang mananampalataya. Kaya kung bakit tayo nakarating sa pananampalataya, bakit inilagay natin ang tiwala natin kay Kristo? Kasi nagtrabaho ang Diyos sa puso natin. Yung batong puso, ginawa niyang flesh. Yung patay sa kasalanan, mahal ang kasalanan, binuhay ng Diyos, bulag siya, ginawang nakakakita. Bingi siya, tinanggal yung pagkabingi niya, para pag pinreach yung gospel, makasalanan ka. Sumuko ka sa Diyos. At may kaligtasan at kapatawaran sa Kanya. Naintindihan po ba natin? This is what we say about effectual calling. It is the work of God, and only in that we can understand God's calling outside dito. No? Sa labas nito, sa labas ng salvation, hindi natin maiintindihan. Bakit? Kasi ang makakaintindi lang na siya ay tinulungan ng Diyos sa kaligtasan ay yung mga taong ligtas. Dahil hindi mo maintindihan kung paano ka nakarating dito. Di ba? Hindi mo maintindihan kung paano ka ito yung ko, di ba? Makasalanan ako, walang aamin ng ganon. Pero bakit ka umamin sa iyong pagkakasala sa harapan ng Diyos? Dahil pinresenta sa harapan mo, ibinangga sa pride mo ang tinatawag nating gospel. That's why, mga kaibigan at mga kapatid, ito ay isa lamang sa component ng blessing na na-receive natin sa gospel. Pagka sinabing ligtas ka na, ibig sabihin nagtrabaho ang Holy Spirit sa buhay mo. Praise God!
Salamat sa Diyos at nagtrabaho siya sa atin. Kaya pa nagso-soul winning tayo, hindi natin sinasabing, maniwala kayo sa salita ng Diyos at maliligtas kayo. Tapos pag naligtas, salamat at nag-preach ako sa iyo, kaya ka naligtas. Mga kaibigan, manginig tayo. Pag nag-preach ka ng gospel, ang Diyos ang nagliligtas. Hindi tayo. Hindi sa galing mo magsalita, hindi sa galing mo mag-preach. Kahit yung isang tao nga lang na nagbigay ng tracts, pwedeng maligtas yung binigyan ng tracts. May isang testimony niyan dito. No? At yun ay wala na. Nasa piling na ng Panginoon yung tao na yun. Yun ang unang, yun ang naging choir director dito. No? Si Brother Sam, kung naabutan nyo siya. May nagbigay lang sa kanya ng tracts. At yung tracts na yun ay nabasa niya. At dahil doon nagsimula siyang kilalanin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. It is God who saves. It is not us. Kaya pagdating sa salvation, paano tayo nakarating sa pananampalataya, tinulungan tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Naintindihan natin. Let's go to the next point. Effectual calling, the second one is what we call justification. Pag ligtas ka na, hindi lang nagtrabaho ang Diyos sa'yo, kung hindi, pinawalang sala ka ng Diyos. Ito ang isang effect. Ito yung isang blessing. Blessing ng salvation. Isang blessing ng salvation. Justification is the divine act of God whereby He purchased by the shed blood of Christ and by His mighty power, ano yung binili ng Diyos? Ano yung kanyang trinabaho? The freedom of the believer from the power and dominion of sin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung namatay si Kristo sa krus, nung nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus, binigyan ka niya ng kalayaan sa kasalanan. Pinalaya ka na ni Kristo. Wala ka ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi may nagbayad na ng kasalanan mo para sa'yo. Ang Panginoong Jesucristo yun. Basahin natin on our Bibles, please, Romans chapter 5, verse 9. Ilagay natin ito sa puso na verse na ito. Napakagandang verse. If you would read with me on Romans 5:9. Andiyan na po ba kayo? Say amen. Baka may magulat dyan, ay, may Romans pala. Okay, may Romans mo Romans chapter 5, verse 9. Are you there? Okay, babasahin natin on your Bibles. Please read with me in your Bibles, please. Ready, read. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. I-break down natin. Ang ganda ng verse na ito. Ngayon tayo ay pinawalang sala na dineklarang malaya sa guilt of sin sa pamamagitan daw ng ano? Paano tayo dineklarang walang kasalanan? Paano tayo pinalaya ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, by His blood. Ano daw ang mangyayari? Tayo daw ay maliligtas mula saan? Sa galit. Galit nino? Galit ng tao? Galit ng Diyos para sa kasalanan na meron tayo. Di ba? Kaya mga kaibigan, itindihin nyo to, hindi tayo basta lang niligtas sa kasalanan. Ang totoo nun, niligtas tayo ng Diyos sa hustisyang dapat ibibigay sa atin. Bakit? Kasi ganun na lang kagrabe ang galit ng Diyos sa kasalanan. Hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa kasalanan. Pag nakagawa ka ng kasalanan, tinitrigger mo yung kanyang pantay at banal na galit. Grabe naman yan, Brother David. Yes. Unless you understand God's just and righteous
anger for our sins, hindi nyo maintindihan kung gaano kalalim, kalawak, kadakila yung pabor na binigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Mga kaibigan, hindi ganun kadali ibigay ang anak mo para sa isang taong wala naman dapat sa iyong koneksyon. Araw-araw pa, ginagalit ka, iniinis ka, ibibigay mo pa yung anak mo para doon? Walang gagawa ng ganun. Sobrang pagkamartir ang gagawa ng, pero ang Diyos binigay niya ang kanyang anak. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kanyang grasya. Kaya makikita natin dito, napakaganda ng pagkakasabi ng words na ito. Ibig sabihin, tayo ay pinalaya ng Diyos. Justified, ibig sabihin, declared free from the guilt of sin. Declared free of sin. No? Ibig sabihin, sa harapan ng isang judge, ang sabi dun ng judge sa'yo, you are not guilty. E dedeklara kong hindi ka guilty. Tapos ipapalo niya na yung hammer niya to conclude the judgment. Hindi ka na guilty. Wala kang kasalanan. Pero, ito ang twist na huwag niyong kakalimutan. Wala ka ng kasalanan, dineklara kang malinis. Hindi dahil sa sarili mong gawa. Hindi dahil sa ginawa mo o pinagtrabahuhan mo, naging mabait ka, namuhay ka ng maayos. Hindi dahil doon. Sabi ng verse, you are justified by His blood. In other words, ikaw ay dineklarang malinis dahil pinatay ang isang Diyos sa krus. Kapalit mo. In exchange for me. Instead of you, it was Him who suffered God's wrath. Brethren, gusto ko po maintindihan niyo to. Hindi po pinatawad ka lang basta. Binayaran pa rin yung kasalanan mo buong buo. Hindi nga lang ikaw ang tumanggap. Kung hindi, kinuha ni Kristo yung kasalanan mo at siya yung dumama ng lahat ng sakit at galit ng Diyos buong buo, ibinagsak sa kanya ng isahan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung sinabi niyang, it is finished, parang meron kang utang na sobrang laki. May utang kang 10 million. Iniisip mo, paano ko ito babayaran? Ang sweldo ko lang, 40K. Sana all, 40K ang sweldo. 40K lang ang sweldo ko, paano ko babayaran yung 50 million? Araw-araw mong iniisip. Pero nalaman mo na lang isang araw, hindi ka pa nakakaipon. Uy, may nagbayad na nung utang mo. At yun ang Panginoong Hesukristo. Ganon kadakila ang kanyang grasya para sa atin. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kaya pag sinabi natin, we are justified, pinawalang sala tayo, dineklara tayong malinis sa pamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Dakila ang Diyos para sa atin. Hindi natin deserve. Anong meron ka? At binigay ni Kristo ang buhay niya para sa iyo. Wala. Wala siyang makukuha sa atin. Pero binigay pa rin niya ang buhay niya. Bakit? Dahil kung sino siya. Isang Diyos na mapagmahal. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal ng Diyos at ang galit ng Diyos. Dahil hindi nyo makikita ang pagmamahal ng Diyos kung wala yung kanyang galit. Naintindihan po ba natin? Nakuha po ba natin, mga kapatid? Napakaganda. Kaya, anong ibig sabihin nun? Kung nanampalataya ka na sa Panginoong Jesucristo, ang sabi dito, we shall be saved from wrath through Him. Ibig sabihin nun, yung mga kasalanan na ginawa ko na nagko-condemn sa akin, pinili natin yung kasalanan eh. Hindi tayo kinontrol, minanipula para magkasala. Pinili natin na magkasala sa harapan ng Diyos at natagpuan tayong guilty. No?
Dahil guilty ako at nagkasala ako laban sa Diyos, yung kasalanan ko ang nag-condemn sa akin sa galit ng Diyos. At yung sin na yon, ang sabi ng Revelations 21:8, ay may parte sa lawa na nag-aapoy. May parte. Has a part in the lake of fire. Ano yung pinakasimpleng kasalanan doon sa Revelations 21:8? Pagsisinungaling. Nagsinungaling ka lang, may parte ka. Yes, ganun ka. Grabe ang kasalanan. Ha? Hindi nagbibiro ang Diyos. May parte ka. Nagsinungaling ka lang. Ano pa yan? Ano po, Brother David, ibig sabihin ng pagsisinungaling? O ito, gawin nating relatable. Yung nagkwento ka, tapos dinagdagan mo. Ay, nako, may parte ka sa kadagat-dagatang apoy dahil nagsinungaling ka. You see that? Grabe naman, hindi ako nagsabi niyan. Salita ng Diyos. You see that? Wala tayong excuse. Pero ito ang importanteng parte. Kung nanampalataya ka sa Panginoong Kristo at sa ginawa niya para sa iyo, kung nilagay mo yung tiwala mo sa ginawa ni Kristo, ang sabi ng verse na binasa natin, you will be justified. Mapapawalang sala ka. Hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil may nagbayad para sa iyo, may nagbigay ng buhay niya para sa iyo sa krus ng Kalbaryo. Ligtas na tayo. Ibig sabihin, we are declared no sin. We are declared not guilty. Sabi ng judge. You see that? Hindi ka na guilty. Pero paano yun? Nakagawa ko ng kasalanan. Yes. Paano yun? Yun yung guilty. Yun yung guilt. Pero ang sabi ng Bible, ano yun? Pag naaalala mo yung nagawa mong kasalanan, yung ginawa mong kasalanan laban sa Diyos, alalahanin mo rin yung ginawa ng Diyos para sa iyo. He has paid for your sins. Kaya ang sabi diyan, we are justified. Intindihin yung word na justified. Dineklara ka na. Dineklara ka na. Regardless kung anong mararamdaman mo, dineklara ka na ng Diyos na malinis. Bakit? Hindi dahil sa kakaya mong gawin, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Ang tanong natin, binayaran na ba ni Kristo sa krus ang kasalanan niyo? Yes or no? Yes or no? Ito ibig sabihin, pinawalang sala ka na. Every time na ibabalik sa iyo ng dyablo ang shame ng kasalanan mo, basahin nyo ang Bible. Intindihin nyo ang gospel kung anong ginawa ni Kristo. Pinawalang sala ka na. Yun, mga kaibigan, ang isa na dapat natin makita. No? Yun ang binibigay sa atin ng gospel. Kaya hindi lang para sa unbeliever ang gospel. Mga Kristiyano sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa Panginoon, everyday ipaalala nyo sa sarili nyo ang gospel ng Diyos. Ang gospel ay hindi lang para i-share sa hindi mananampalataya. Ang gospel ay para ipaalala sa iyo ang dakilang biyaya ng Diyos at yung ginawa niya para sa iyo. Paano yun? Nagkasala ako. Yes, nagkasala ka, pero binayaran na ng Diyos. Pinawalang sala ka na. Pero grabe yung ginawa kong kasalanan. Pero binayaran na nga ng Diyos at pinawalang sala ka na. Ano yung sabi ng Bible? Nagda-doubt ka pa nun eh. Ayaw mong paniwalaan eh. Manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa cross. Nagkasala nga ako. Pinawalang sala ka na nga eh. Ba't ayaw mo paniwalaan? And that's the pride of man. Ginawa na ni Kristo para sa iyo. Hindi mo pa rin pinapaniwalaan. Baka hanggang ngayon, ganyan pa rin na inyong nasa isipan. Mga kaibigan at mga kapatid, manampalataya na kayo ngayon. Hindi nun ibig sabihin, ngayon ka palang maliligtas. Ibig sabihin, ito yung blessing ng Diyos, tanggapin mo. Tanggapin mo. Tapos na ni Kristo, bayaran ng kasalanan mo. Amen po ba? Parang hindi ko pa rin kaya tanggapin Di ba kaya, pagdating na tumama ang kasalanan, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Ang sabi ng Bible, repent and believe. Repent and believe. Hindi lang yun para sa unbeliever, para rin yun sa atin. No? Pag nagkaroon ka ng doubt, repent and believe what God has done, what Christ has done on the cross. Pag nagkaroon ka ng shame sa iyong kasalanan, Lord, naalala ko yung kasalanan ko, basahin mo ulit yung Bible. When we were yet sinners, Christ died for us.
whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Ano bang hinahanap natin? Panampalatayahan natin ang ginawa ni Kristo sa krus. Amen po ba? Hindi pa ito nagtatapos. Akala nyo tapos na doon. Romans chapter 3, verse 24. Hihimayin natin ang justification. Ang ganda ng ano na ito. At for sure, hindi ko mabibigyan ng justice. Ang justification ngayon, let's pray na magkaroon tayo ng isang session para lang sa justification. Ang tututukan kasi natin yung natanggap natin sa ating salvation. Romans chapter 3 verse 24. Ano sabi dito? Sila ngayon ay itinuturing na ganap. Itinuturing na ganap. Dineklarang malaya sa guilt ng kasalanan, ginawang acceptable sa harapan ng Diyos kasi hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos dahil nga sa kasalanan, pero ngayon pwede na tayo tanggapin ng Diyos. Bakit? Kasi sino ang nagbayad ng kasalanan mo? Si Kristo. Kung bayad ng kasalanan mo at kasalanan ang nakapaghihiwalay sa inyo sa Diyos at ngayon wala ka ng kasalanan, ibig sabihin you are reconciled with God. Naibalik ka na ni Kristo sa Diyos Ama. Kaya nakakatawag na tayong Ama. Dahil ibinalik na tayo ni Kristo sa connection natin sa Diyos Ama. Bakit? Kung dati, wala kang connection sa Diyos, kahit na anong pray mo, anong panalangin mo, hindi ka pinapakinggan ng Diyos dahil may kasalanan ka. Pero ngayong nanampalataya ka kay Kristo, binayaran na yon. Dineklara kang walang kasalanan, nilinis ka na niya, kaya sa harapan ng Diyos Ama, nakakatingin na siya sa iyo. At ang kabaliktaran yun, alam niyo kung ano? Yung kalinisan ni Kristo nasa sa inyo, yung karumihan yung nilagay kay Kristo. Kaya siya binayubay doon sa krus. No? Romans 3:24, let's read. Being justified freely by His grace through the redemption na nakay Kristo Jesus. Nakita niyo yun? Freely. Regalo to ng Diyos sa atin. Hindi natin pinagtrabahuhan. Hindi natin pinaghirapan. Hindi dahil nakapagtapos ka, kaya naintindihan mo ang gospel, kaya ka naligtas. Kaya ang gospel, kahit na bata, wag nyong, ay bata lang, hindi pa niya maintindihan. Mga kaibigan, kahit bata pa yan, maiintindihan niya ang gospel dahil hindi ikaw ang nagpapaintindi sa kanila. It's God who shows the truth of the gospel. Isa ako sa may testimony na ganon. Nakakilala ko sa Panginoon, bata pa ako. Pero hindi ibig sabihin nun, alam ko na lahat ng tungkol sa Diyos. It's a long year of studying and understanding kung sino ako sa harapan ng Diyos. Sa aking murang kaisipan ang naintindihan ko, mapupunta ko ng impyerno, kailangan ko si Kristo. Kaya nanampalataya ako, but that is true. Wala nang iba pang kaligtasan maliban sa siya yung naging pintuan ko para makilala ko ang kabuuan ng grasya ng Diyos. Kaya huwag niyong ipagkakait kahit sa mga bata, sa mga anak niyo, sa inyong tahanan, kahit na gano'n pa yung kaliit, i-share niyo sa kanila ang gospel na walang halong kwento, walang halong kahit na ano, the pure gospel na may isang Diyos na galit sa kasalanan, pero pinadala niya yung kanyang anak para hindi tayo mailagay doon sa kabayaran ng kasalanan natin. Kahit bata, mga kaibigan, bakit? God freely gave us this gift, no? At yung ating we are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung titingnan natin ang kasalanan natin, talaga mabigat. It's grave. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil nung namatay si Kristo, ang sabi diyan sa word diyan is redemption. Alam mo ibig sabihin ng word na redemption? Example, nagsangla ka ng singsing. Okay? 50K. Ang redemption is tutubusin mo yung singsing na sinangla mo. So para tubusin mo yun, anong kailangan mong gawin? Pag tutubusin mo na yung singsing, ano kailangan mong gawin para tubusin mo yung singsing? Babayaran mo yung pangtubos sa singsing na yon.
Yun ang ginawa ni Kristo dito. Kaya ang sabi niya, tinubos tayo. May katubusan saan? May katubusan sa Panginoong Hesukristo. No? Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Because of that, we are declared no sin. Hindi dahil sa ginawa natin, kung hindi dahil sa kung anong ginawa niya. Lagi natin itong tatandaan. It's not because of what we've done, but because of what Christ has done on the cross. Amen po ba? So kung sino man makapagsabi, nanampalataya ko kay Kristo, kaya ako ligtas. Yes, that's true. Pero dahil sa Panginoon, kaya tayo nakarating doon. It's a great blessing. Dahil sa gospel, nakarating tayo sa pananampalataya. Romans chapter 5 verse 1 on your Bibles. Please. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi dito sa Romans 5:1, note the word, underline niyo to, we have peace with God. Look at that. Therefore, dahil tayo ay pinawalang sala, dahil tayo ay dineklarang walang kasalanan, tayo ay nagkaroon ng peace. Anong ibig sabihin nun? Kung ngayon nagkaroon na tayo ng peace, ibig sabihin noon, anong meron tayo sa Diyos? Gera. Galit ang Diyos sa atin, mga kaibigan. At araw-araw handa ang Diyos ibagsak ang galit niya sa atin dahil sa araw-araw nating kasalanan sa harapan niya. But now, because of what Christ has done, at dahil nanampalataya ka, because you believe, you place your trust in Christ, ang sabi dito, dahil pinawalang sala ka na, mapapatawad ka na ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, at ang pinaka-importante sa lahat, meron na kayong truce. May kapayapaan ka na sa harapan ng Diyos. Hindi ka na sumisipa sa patalim araw-araw. Mga kaibigan, we have peace with God. Ibig sabihin nun, bayad na ang kasalanan mo, yung guilt na meron ka, dala na yun ni Kristo nung namatay siya sa krus. Kaya dapat hindi na tayo dapat mahihiya. Anong ibig mo sabihin, Brother David? Hindi ka na dapat mahihiya. Hindi ka na dapat matatakot pagdating sa iyong buhay. Bakit? Dahil ang kasiguraduhan, ibabalik natin dito. Ang kasiguraduhan ng ating kaligtasan ay na kay Kristo. Bakit ka? Nakakasiguradong ligtas ka. Dahil nanampalataya ako sa ginawa ni Kristo. Sigurado ka ba? Yes. Kasi namatay si Kristo at nabuhay siya muli. Yun ang aming kasiguraduhan. At kung sino daw ang manampalataya doon, ay papatawarin ng Diyos. Ngayon, kung may kasalanan ka at napatawad ka na, nandun pa ba yung kasalanan mo? Yes or no? Wala na, napatawad ka na eh. Napatawad ka na. At dahil napatawad ka na, idideklara ka ng walang kasalanan. At dahil wala ka ng kasalanan, hindi na ang Diyos galit sa'yo. Bakit? Yung galit kasi ng Diyos, tinapos na ni Kristo. Nabigyan na ng hustisya. No? Example, galit na galit ka doon sa kaibigan mo. Kasi, kinukutya ka. Yung sobrang galit mo, susuntukin mo na siya, isinuntok mo sa puno. Pag suntok mo sa puno, nawala na yung galit mo. Nakuha natin? Ganun ang picture. Yung galit ng Diyos na ibubuhos sa atin, hindi sa iyo binuhos. Kanino binuhos? Kay Kristo. Kaya ngayon, wala na yung galit ng Diyos pag tumingin siya sa iyo dahil tinanggap na ni Kristo lahat ng galit ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Naintindihan po ba natin? Ganun kadakila. Imbis ikaw siya. Imbis na ikaw ang dumaman ng lahat ng kabayaran ng kasalanan mo, si Kristo ang tumanggap nun. And that's why we have peace with God. Underline niyo yan, napakaganda niyan. May kapayapaan na tayo sa Diyos. Lord, galit ka pa ba sa akin? Naalala ko yung mga kasalanan ko. Tapos, nabasa mo tong Romans chapter 5 verse 1. May kapayapaan na kayo ng Diyos. Hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Bakit? Binayaran na ni Kristo. Yung galit ng Diyos, ibinuhos niya na kay Kristo. Kaya meron na kayong
kapayapaan. Wala na yung galit niya kasi bayad na yung kasalanan mo. Nakuha po ba natin? Napakaganda ng grasya ng Panginoon, no? Malinis na tayo sa harapan ng Diyos dahil dinala ni Kristo ang ating dumi, ang ating kasalanan at ang ating kahihiyan. Because of that, dineklara kang walang kasalanan, not guilty, kung mananampalataya ka sa Kanya. Pero habang hindi ka pa mananampalataya sa Kanya, hindi mo pa pinapanampalatayahan, hindi mo pa nilalagay yung tiwala mo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, wala pang nagbabayad ng kasalanan mo. Nasa iyo pa rin ang galit ng Diyos. And anytime na ipikit mo ng huling beses ang iyong mata, pagmulat nito, doon ka na sa kabayaran ng kasalanan mo. Actually, ang ginamit ka ng Bible, hindi kabayaran sweldo. Di ba? Sweldo. Pinagtrabahuhan mo, kaya ito yung sweldo mo. O ngayon, ginawan-gawan mo ng kasalanan, ito yung matatanggap mo. Nakuha natin? Wages. Hindi doon sinabi punishment. Ang sabi doon, wages. Sweldo mo. Ito yung kikitain mo sa ginawa mo. You see that? Ito yung napakaganda. Romans chapter 8 verse 30. Last 2 verses na lang at tayo magtatapos. By God's grace, makaabot tayo ng makapag-break pa tayo ng 5 minutes. No? Romans chapter 8 verse 30. Ang sabi niya sa verse 30, are you there? Say amen. 8 verse 30. Basahin natin. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. Tinawag niya rin. At yung mga tinawag niya ay pinawalang sala niya. Okay? Itinuring niyang ganap pala. Itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. No? Hindi lang ito matatapos pagdating doon sa justification. Hindi lang tayo ituturing na ganap ng Panginoong Diyos. Trabaho ito ng Diyos, hindi lang tayo basta ituturing na ganap, idineklara niya tayong walang kasalanan dahil binayaran na nga ito ni Kristo sa krus, pinatawad na tayo, nireconcile na tayo sa Diyos. Ito lahat ay trabaho ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanyang napakadakilang biyaya. Pagkatapos nun, ito yung mahalaga. Hindi lang matatapos doon. Kung hindi, hanggang sa glorification. Ano ibig sabihin ng glorification? Tayo ay luluwalhatiin rin. Ano yung pupurihin ba tayo? Hindi. Papalitan yung ating mortal na katawan ng isang katawan na hindi na nasisira. No? Kaya tinatawag na glorification. Hindi ka na lang basta isang tao na mamamatay, kung hindi papalitan ng Diyos ang iyong namamatay na katawan sa isang hindi na namamatay na katawan. No? From a mortal to immortal. Sa isang katawang namamatay nagkakasakit sa isang katawang hindi na namamatay nagkakasakit. Ano mang imperfections natin ay gagawing perfect pagdating ng Panginoong Jesucristo. That's what we call glorification. Yung mga tinawag niya ay kanyang itinuring ganap, yung mga itinuring ganap niya ay luluwalhatiin niya rin. In the sense na yung ating katawan ay babaguhin niya into a glorified body. Hindi ba kayo natutuwa doon? Kaya sinasabi natin, wala nang kamatayan sa kalangitan. Amen? Sinasabi natin, wala nang sakit, wala nang kalungkutan dahil babaguhin na ni Kristo ang ating makasalanang katawan sa isang katawan na nakapagpupuri sa Diyos. Nakakuha po ba natin? Okay? Mga kapatid, nakukuha po ba natin? Nakakasunod ba? Napakaganda. No? Pagkatapos niyan, Acts chapter 13 verse 39. Buksan natin to. Acts chapter 13. Tandaan niyo po yung mga verses na yan. Napakaganda. Yan ang magpapatunay ng ating justification sa harapan ng Diyos. Acts chapter 13 verse 39. Diyan na kayo, say amen. Okay. Ano sabi sa verse 39? Babasahin natin. Sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Ang pagpapawalang sala ng Diyos, ang pag-aaring ganap, ay para lamang doon sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, hanggang wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, hanggang ngayon, ikaw pa rin ay nasa kapahamakan ng iyong kasalanan.
No? Sa lahat ng nakikinig ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay wala ka pa sa Panginoon, hindi ka pa itinuring na ganap ng Diyos. Hindi ka pa tinubos. Nandun pa yung kasalanan mo sa'yo, sumisigaw, ikaw ay magbabayad ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos sa impyerno. Hindi po si Satanas ang naghahari sa impyerno. Dahil pati si Satanas at ang Diablo iuhulog sa impyerno para magdusa. Ang Diyos ang naghahari doon. Lahat ng hindi nagsisi ng kanyang kasalanan at nagpatuloy sa kanyang buhay na puno ng kasalanan ay magdudusa sa kadagat-dagatang apoy. Pero, ang sabi ng Biblia, handa ang Diyos patawarin ka. Handa ang Diyos iligtas ka. Ilagay mo, tingnan mo, ilagay mo ang mata mo sa binigay ng Diyos na solusyon sa problema ng tao. Sino yun? Merong handang magbayad ng kasalanan mo. May handang tumulong sa'yo. At hindi yung tutulungan ka pa lang, nagawa na niya yon. Ang kailangan mo ngayong umaga, kung hindi ka pa mananampalataya, magtiwala ka sa ginawa niya sa krus. Dahil kung sino man ang mananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus, ang sabi doon, ililigtas ka niya. At papatawarin ka ng Diyos sa kasalanan mo. Napakaganda ng sinabi dito sa verse na ito. And by Him. Underline niyo yung word na yan. By Him. Circulan niyo kung gusto niyo para makita niyo every time na bubuksan niyo to. Sa pamamagitan niya. Sino tong niya? Si Kristo. And by Him, through Him, all that believe are justified. Pinawalang sala, pinalaya from all things. Paano yun? Meron akong kasalanan na hindi ko pwedeng ipaalam sa tao. Kaya kang palayain ni Kristo dyan. Ilagay mo yung pananampalataya mo sa ginawa niya sa krus. Tapusin mo na yung kasalanan mo. Baguhin mo yung isip mo. Repent. Change your mind. Unless napanampalatayaan na si Kristo, walang maliligtas. Si Kristo lang ang tanging daan. By Him, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay papalayain in all things. Declared free of guilt from all things. At kaya mga kaibigan, pag may nagsabi sa inyo, "Oy, naalala kita di ba ikaw yung gumagawa ng ganito, kayo nag-church ka na? Ano yan?" Ano yung respond natin doon? Pinatawad na ako ng Panginoon. Pinalaya na ako ng Panginoon sa ganon. Salamat sa Diyos. Kaya sinasabi natin, nagbago na tayo ng buhay. Bakit? Kasi dahil kay Kristo, pinalaya na tayo. Kaya ka ngayon, pinipili mo ng talikuran yung mga kasalanan na yun. Dahil malaya ka ng piliin na tumalikod sa kasalanan na yun. Pero noon, wala kang pakialam. Ang gusto mo lang, yung gusto mong gawin. Pero ngayon, na nakilala mong may Diyos pala, nagalit sa kasalanan at nagbigay pa ng kanyang buhay para sa'yo, you think of your actions very carefully. Lord, tama ba to? Di ba? Natutuwa tayo sa grasya ng Diyos, sa kaligtasan ng Diyos. And lastly, let's close with this, Titus chapter 3 verse 7. Open your Bibles please on Titus chapter 3 verse 7. Diyan na kayo, say amen. Titus chapter 3 verse 7. Diyan na po kayo? Amen. Basahin natin ang dahan-dahan. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. In Tagalog, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y magiging, tingnan nyo to, tayo'y magiging mga heirs. Ano yung heirs? Tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin nito mga kaibigan at mga kapatid? Hindi ka lang basta inaring ganap, hindi ka lang dineklarang malinis, kung hindi
Meron ka pang kapayapaan sa Diyos, hindi nagalit sa iyo ang Diyos. Hindi lang yon, kung hindi ang sabi dito, gagawin ka pang tagapagmana. Kikilalanin ka ng Diyos bilang sa Kanya. Kung sino man ang tatanggap sa Diyos shall be given the power to be the sons of God. Kaaway mo. Nagre-rebelde sa'yo, pero itinuring mo na anak. Paano nangyari yon? Sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo pwede magmayabang na tayo naging anak ng Diyos kung hindi mo naiintindihan kung anong ginawa ni Kristo para sa'yo. Ganun na lamang ang binigay niya, buhay niya, ang kapalit, para lang sa mata ng Diyos maging maayos ka. Para yung galit ng Diyos ay hindi sa iyo ibagsak, sa Kanya binagsak. Let's close with this. Pag tumingin ang Diyos sa atin, ang nakikita ng Diyos, yung kalinisan ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo sa krus. Itong si brother ganito, si sister ganito, ay aking anak na tinubos ng aking anak na si Kristo sa krus. Pero mga kaibigan at mga kapatid, nung tumingin ang Diyos Ama kay Kristo sa krus, alam niyo yung nakita niya? Bit-bit niya yung kasalanan natin. At yung galit na meron siya, yung kanyang banal na galit sa kasamaan, sa kabaluktutan, ay nakasubject sa kanyang anak. Kaya gano'n na lamang ang pasasalamat natin. Kung hindi ni Kristo kinuha yung ating kasalanan, tayo ang magbabayad dun sa impyerno. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ito ang isang component ng blessing ng gospel. Kaya pag sinabi mong save ka, ano ko nga ulit? Nagtrabaho ang Diyos sa iyo. At pangalawa, pinawalang sala ka ng Diyos. Dalawa pa lang yan. Pero ganun na kadakila ang trabaho ng Diyos para sa akin. Hindi mo nadala ang kasalanan mo. Dinala na ni Kristo. Hindi ka na dapat mahiya. Kasi yung kahihiyan mo, dinala na ni Kristo. Hindi ka na dapat maging guilty dahil yung guiltiness na meron ka, kinuha na ni Kristo yon. Sabi ng Biblia, yung walang kasalanan, ginawang kasalanan. Binayaran niya ang ating kasalanan buong buo sa krus. Na kaya pwede natin masabi, all glory to God's salvation by grace through faith in Christ. Ang sentro ng lahat ng ating pananampalataya ay si Kristo at ang ginawa niya sa krus. Amen po ba? Naintindihan natin. Napakaganda ng grasya ng Diyos. Hindi ko masukat kung gaano ito nagawa ng Diyos para sa akin. Anong mayroon ba ako? Di ba? Wala naman ako pwede pagmalaki. Di ba? At pagpasalamat tayo na hindi lang yung mga matatalino ang mga nakakakuha ng kaligtasan. Dahil hindi na ako kasama doon. Pagka ganun. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang grasyang binigay. Amen po ba? Napakadakila ng grasya ng Diyos. Let's all stand up and let's close with our Sunday school. May natutunan ba ngayong umaga? Amen. Justification. Napakagandang usapin. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you for this great grace, for this great salvation, for this justification. Nakita namin, Panginoon, wala pala kaming pwedeng ipagmayabang. Wala kami, Panginoon, pwedeng sabihin na meron kami, Panginoong favor sa inyo, kundi, Panginoon, wala po kaming pwedeng ipagmayabang, kundi pasalamatan lang, Panginoon, ang grasya na binigay niyo sa amin, ang awa na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil hindi niyo kami pinabayaan sa aming karumihan, sa aming kasamaan.
Binigyan niyo kami ng pag-asa nang namatay po kayo sa krus para sa amin. Salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang papuri sa inyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus namin nagpapligtas. And the people of God say, Amen. And good morning sa inyo. Let's have a 3-minute break. Kita-kita tayo ng 10:15.